Napatingin si Cao Cao at si Wenro, sa patakbo na ating bida papasok sa loob ng palasyo, at pasigaw nitong sinabi, "Ay ewan ko sa inyo, lumayo kayong lahat." Napangisi si Wenro, at pinahabol na sinabi sa ating bida, "Iminumungkahi mo na umatake ng sabay-sabay gamit ang mga kabalyeriya para makuha ang kalamangan. Ngunit ipinahiwatig mo na ang pag-urong-sulong ng mga pag-atake ay magpapatindi sa kanila ng kalituhan, at hindi lang yun, sinabi mo rin sa 3,000 na sundalo ng nakaposisyon sa punto ng pagkakasakal na magkunwaring tumakas papunta sa Dong Commandery ng dahil sa takot." Napangisi si Cao Cao, kumislap ang mga mata nito sabay hinimas ang chin nito, na tila ba napaisip ng mga ideya, sabay sinabi, "Paano ko ba gagamitin ang lalaking yon para ikalat ang reputasyon ko sa buong gitnang kapatagan?" Maya-maya pa ay iniba ni Wenro ang kanilang pinag-uusapan at sinabi, "Mamaya nyo na po alalahanin yan, Panginoon ko, sa ngayon ay tamasahin nyo po muna ang inyong tagumpay." Agad na tumugon si Cao Cao, at sinabi, "Mabuti pa nga." Sabay hakbang palayo si Wenro, naiwan na nagkakatuwaan si Chen Gang at si Cao Cao. Patuloy na naglakad si Wenro sa pasilyo, ng sumunod na araw. Samantala sa loob ng klinika ng ating bida, nakaupo ito at nakapangalumbaba sa lamesa, sabay sabi sa kanyang isipan, "Lintik, hindi ko akalain na gagamit siya ng ganoon ideya, sa tingin ba niya talaga ay gagawin niya akong tagapayo niya?" Kumunat ang noo nito at muling bumuga ng hangin at muling sinabi sa kanyang isipan, "Kailangan ko nang umalis pagkatapos kong asikasuhin ang mga pasyente. Paano ba naman ito, hindi pa ako nakakauwi simula pa nung huling taon." Sabay pasok sa kanyang ganita ang magandang mukha ng kanyang asawa. Sabay sabi, "Namimiss ko na si Sian." Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Cao Cao, at ginalaw-galaw nito ang mga kamay sa nakatulala na ating bida, na tila ba sinakop ng kanyang isipan ang mukha ng asawa. Nang bigla itong natauhan nakangisi na si Cao Cao ang nakita niyang mukha, hinawi nito ang kortinang pintuan, ngumiti ito at sinabi, "Kumain ka na ba ng agahan?" Nagulat naman ang ating bida, sa biglaan pagpasok nito, at pasigaw nitong sinabi, "Ikaw na naman." Ngumisi si Cao Cao, na tila ba nang aasar pa, at sinabi, "Gaya ng inaasahan, mas kaunti ang nasugatan kaysa sa inaalala ko, ang husay mo." Agad na pinutol ng ating bida ang sinasabi ni Cao Cao, tumayo ito at nagdikit ang dalawang kilay sabay bagsak ng dalawang kamay sa lamesa, na naglikha ng bahagyang ingay, at sinabi, "Pwede ba, kalimutan mo na yon, bakit ka ba nandito ng ganito kaaga, Cao Mengde, gobernador ng Yanzhou?" Sumimangot si Cao Cao, sabay hawi ng kortinang pinto, at sinabi, "Kahit na sinusubukan kitang purihin, may ipapakita ko sa iyo, lumabas ka muna sandali." Naunang lumabas si Cao Cao, sumunod ang ating bida, sinabi ni Cao Cao, "Yuan Hua, mahilig ka ba sa mga hayop?" Agad na tumugon ang ating bida, at sinabi, "Hindi ko sila gusto." Sabay itinuro nito ang pulang kabayo, kung gayon, ang swerte naman nito. Lumapit si Cao Cao sa tabi ng kabayo at muling sinabi, "Ano sa tingin mo sa kanya? Sa tingin ko ay babagay ito sa iyo kung ito ang sasakyan mo, at bagay din ang kulay nito sa damit mo, di ba?" Napatingin ang ating bida sa kabayo nang gumalaw-galaw ito, sabay sabi sa kanyang isipan, "Sa tingin mo ba, kamukha ko ba si Guan Yu para sa iyo?" Matapos ay sinabi kay Cao Cao, "Kapatid," ngumiti ng napakagandang ngiti si Cao Cao, inaasahan niya na matutuwa ang ating bida, sabay sabi, "Naku, sige nga, magsalita ka na." Tumilim ang mga mata ng ating bida, nagsalubong ang kilay nito sabay dumilim ang mukha na tila ba nag-apoy ang paligid niya. Sabay pasigaw na sinabi, "Alisin mo na ang pulang halimaw na yan, bago ko papakuluan para maging panahag sa sopas." Natigilan si Cao Cao, at sinabi, "Ha, ano, bakit naman?" Agad nag-apoy ang bunganga ng ating bida at pasigaw nitong sinabi, "Naintindihan ko na sinusubukan mong gawin akong tagapayo mo. Ngunit sino ba ang magbibigay ng pulang liyembre sa isang tagapayo ng biglaan? Isa pa, kung ang isang pulang kuneho, talo na ang labanan na iyon." Tila ba pinitpit na luya ang itsura ni Cao Cao, napayuko ito kasabay ng pulang liyembre. Sinabi ni Cao Cao, na bahagyang tumulo ang pawis, "Oo nga, totoo naman ang sinabi mo, ngunit." Tila naman naintindihan nito ng pulang liyembre, bahagyang humalinghan ito. Matapos ay itinaas nito ang kanyang ulo, napatingin naman ang ating bida sa pulang liyembre, at sinabi,
pulang kuneho, mayabang pa ring iniisip na ito ang pinakamagaling sa mga kabayo. Natigilan ang ating bida, matapos ay lumapit ito, ngumisi ito at bahagyang tumalim ang tingin, at mahina binulong nito sa hayop, kung ang iyong mga mata ay nakayuko bago kita kainin bilang haujiol hehe. Tila ba nakaunawa ang pulang liyembre, nakaramdam ito ng takot sa kamatayan, agad na paatras ito at hamalingging. Note, haujiol ay isang lutuin ng Tsino kung saan ang isang donkey ay hinihiwa para sa karne habang buhay pa. Ang ulam ay ipinangalan sa sigaw ng donkey sa matinding sakit habang ginagawa ito, may katulad na ulam na tinatawag na jauluro, kung saan ang balat mo ng buhay na donkey ay binabalatan, ang kumukulong tubig ay binubuhusan upang maluto ito ng bahagya, pagkatapos ay hinihiwa ng manipis na hiwa, at inihahain sa mga bisita, bilang sanggunian, ang donkey sa Tsino ay ang dinastiyang Tang at Donkey. Napatingin si Cao Cao, at sinabi, ano ba naman sa mundong ito sumisigaw ng buhay ang donkey na ito? Saka isa pa, pulang kabayo ito, at hindi donkey, no? Worry ba ay nakakaintindi ang pulang liyembre tumango-tango ito kasabay ng mahinang helanghing. Bahagyang napairap ang ating bida, at sinabi, pues, umiiral naman talaga ang ganoon bagay. Tila naman naguguluhan si Cao Cao, may mga tanong ito na hindi niya maunawaan, sabay sabi, hindi ko maintindihan ang kahulugan nito. Matapos ay ngumiti ito at sinabi, sa bagay kahit papaano, malaki ang naitulong mo sa pagkakataon nito. Kaya sa totoo lang sumama ang loob ko dahil may nais akong ibigay sa iyo. Agad tinalikuran ng ating bida si Cao Cao, at sinabi, ginamit kita sa halos kalahati ng labanan na ito upang mabawasan ang mga nasawi, huwag mo nang isipin pa ang usapin na ito. Sinabi ni Cao Cao, subalit, paano naman ang kalahati? Hindi ba't dapat ko rin tuparin ang hiling ng nakatatanda para sa kanyang kamatayan? Maya-maya ay sinabi ni Cao Cao, salamat, bahagyang lumingon ang ating bida, natigilan ito. Muling sinabi ni Cao Cao, natitiyak ko na susundin ko ang nais ng aking ama. Bahagyang ngumiti ang ating bida kay Cao Cao, lumipas ng 2 linggo. Habang papalapit ang ating bida sa kanilang tahanan maluha-luha ito, sabay sabi sa kanyang isipan, ilang buwan na ba simula nang makauwi ako? Sa kanyang paghakbang maririnig ang mahinang yabag nito. Muling sinabi niya sa kanyang isipan, at sana ay naging maayos ang lahat. Ngunit agad itong nabigla nang agad sumugod ang inis na asawa, binangga siya nito sa dibdib, na kanyang ikinabigla, sabay sabi, Ops! Hinawakan ni Sian sa magkabilang damit ang ating bida at lumuluhan na napatingala ito, at sinabi, alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Ni hindi mo man lang ipinaalam sa amin ng ilang buwan? Napangiti ang ating bida, at sinabi, pasensya na mahal ko, ngunit, nakabalik naman ako ng ligtas di ba? Inis na sinabi ni Sian, nagbibiro ka ba? Nabalitaan kong 3 araw kang walang malay. At huwag mo nang iisipin ang paglabas, kahit sandali. Agad na niyakap ng ating bida ang kanyang asawa, at sinabi, mas mag-iingat na ako simula ngayon. Sumandal si Sian, sa dibdib ng asawa at sinabi, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hindi nila namalayan ang paglapit ni Sarah, agad itong sumigaw at sinabi, sa wakas. Namilog ang mata ng ating bida sa gulat, sa pagsigaw ni Sarah. Kumuyam ang 2 kamay ni Sarah, at tila ba tuwang-tuwa sa kagalakan, sabay sinabi, maaari na naming isagawa ang aming seremonya ng kasal, haha. Tila naman namula ang mukha ni Wu sa hiya, sabay sabi, naku po. Napangga nga ang ating bida na tila ba nagtaka, at sinabi, huwag mong sabihin. Hindi pa natutuloy ang seremonyas ng kasal ninyo nang dahil sa akin? Nahihiya na napatungo si Wu at umiling-iling, agad naman tumugon si Sarah, sabay sabi syempre naman. Sinabi ni Wu, paano namin maiisip ang kasal kung ang aming master ay nasa bingit ng kamatayan? Sa unang araw ng ika-5 buwan ng lunar, ika-4 na taon ng Chuping, 173 AD, ginanap ni Wu at Sarah ang kanilang seremonya ng kasal, bakas ang kaligayahan nito. Sinabi ng ating bida, bakit biglaan ito? Matapos ay ngumiti ito, sinabi naman ni Sian, ang ganda nilang tignan kapag magkasama. Matapos ay napatingin ang ating bida, sa lumuluhang si Bien-a, sabay sinabi, Bien-a, ang dapat ay ngumiti ka. Agad naman tumugon si Bien-a, at sinabi, oo,
Ngunit patuloy na lumalabas ang likido sa mga mata ko. Ngumiti ang ating bida, at tumingin sa bagong kasal, at sinabi, sana ay maging masagana at mabuhay kayo ng maayos. Magkaharap naman na nagtitigan at magkahawak ng mga kamay ang bagong kasal na si Wuwo at Sarah. Ngumiti naman si Bian habang lumuluhas sabay-sabi sa kanyang isipan, putik, sa paglipas ng mga araw. Nagpatuloy sa pagtuturo si Sian at Sarah sa mga medikal na kasanayan sa mga nais na matutong maggamot. Maging ang ating bida ay itinuro ang proseso sa pagtahi o pag-oopera. Magkatulong naman si Wuwo at si Bian sa paggawa ng mga halaman gamot. Lumipas ang buwan, ang unang araw ng ika-10 buwan ng lunar, ika-4 na taon ng Chuping 193 AD. Samantala, si Cao Cao at ang kanyang mga kabalyero ay nagtungo sa kanilang hangganan ng kanilang nasasakupan, upang makipaglaban sa nais sumakop sa kanilang nasasakupan. Naglakbay ito patungo sa Zushu, kasama ang hukbo ni Cao Cao, na may 350,000 na katao. Lumipas ang mga oras, sinabi ng ating bida kay Cao Cao, kung gayon ay aalis na muna ako sa ngayon, at tutulungan ko muna sila. Ngumiti si Cao Cao, at sinabi, sige sabihan mo ako bago ka lumipat. Humakbang ang ating bida papasok sa kanyang kubol, hinawi nito ang pintuan ng kubol, at lumingon kay Cao Cao, sabay sabi, mas nanaisin ko sana na huwag na lang kung maaari. Hindi nito namalaya na may naghihintay sa kanya sa loob ng kubol. Agad siyang tinawag nito, sabay sabi, Master Huatwo. Agad siyang humarap upang makita ang tumawag, laking gulat niya nang makilala ito, napanga nga ito. Yumuko si Okju, at nagbigay galang sabay sabi, nakabalik na po ako. Sabay na pasigaw sa kagalakan ng ating bida, at sinabi, Ginoong Okju. Sinabi ni Okju, nagagalak po ako na nakaligtas ka. Bahagyang nang inig ang ating bida na muo ang kanyang luha sa gilid ng kanyang mga mata, sabay sabi, maligayang pagbabalik. Sinabi ni Okju, paumanhin po Master Huatwo, medyo nahuli ako ng pag-uwi, dahil kailangan ko magpagaling ng husto. Ngunit agad natigilan ito sa ginawa ng ating bida. Lumapit ang ating bida kay Okju, at mabilis hinawakan ang pulsuhan nito, at mabilis na hinayla. Sabay sinabi ng ating bida, nais kong suriin mismo ang kalagayan mo. Nabigla naman si Okju sa paghila ng ating bida, sabay sabi, Master Huatwo, teka lang. Nakabawi na po ako ng sapat upang makakilos, sinabi ng ating bida, kahit ano pa ang sinasabi mo, wala akong pakialam, basta mahiga ka na sa kama. Agad na sumunod si Okju, humiga ito, matapos ay sinuri ito ng ating bida, pinairal nito ang kanyang clairvoyance na agad lumiwanag ang kanyang mata. Sinabi nito sa kanyang isipan, mabuti naman at wala nang magtatagal na peklat. Nabawasan ang kabuuan ng mass ng kanyang muscle, ngunit hindi yun maiwasan pagkatapos ng ilang buwan na pamamahinga. Matapos masuri ay bahagya ng bumangon si Okju, sinabi ng ating bida, sa ngayon ay ako na mismo ang bahala sa iyo, at nakakagaan ng loob na naging maayos ka na. Napatingin si Okju, na tila ba may nais itong sabihin sa ating bida, sabay sabi, Master Huatwo, may mas mahalaga po akong nais sabihin sa'yo. Tila ba nagtaka ang ating bida sa nais sabihin ni Okju? Muli ay pinagpatuloy ang sinasabi nito, nakita ko po nang dumating si Liu Bei, sa county ng Xiangban. Pinamumunuan po niya ang isang hukbo na bumubuo ng 100,000 na kalalakihan na nagpapatibay sa posisyon kasama ang kanyang 2 kapatid na lalaki. Natigilan ang ating bida, muling sinabi ni Okju, at saka po, nahuli ni Gong Sonzan si Liu Boyan, natigagal ang ating bida. Inilapag ng ating bida ang inihandang tsaa sa lamesa. Matapos ay umupo ito sa tapat ni Okju, kinuha ang isang tasa ng tsaa, at sinabi, kailan pa nabihag ang angka ng imperyo ng korte? Sinabi ni Okju, 9 na araw po ang nakalipas, 1 araw matapos umalis si Liu Bei, patungong Zushu. Note, isang opisyal na posisyon sa dinastiyang Han, isa sa 9 na ministro, na nangangasiwa sa angkan at kamag-anak ng imperyo sa pamamagitan ng kasal, sa prinsipyo, tanging mga miyembro ng pamilya na imperyo ang hinirang. Matapos ay pumasok sa kanilang isipan, ang lalaking bihag, nakatali ito at nakayukyok na tila ba pinahirapan. Siya ay si Liu Yu, kilala sa pangalan Boyan, inspector ng Yunzhou at superior ni Gong Sonzan.
Dahil hindi niya kayang tiisin ang masasamang gawa ni Gang Sonzan, bumuo siya ng mga hukbo, ngunit napatay siya ni Gang Sonzan, dahil sa pagtataksil ni Gang Sonji. Note, aniya, walang dugong dapat damanak malibang kay Gang Sonzan, ngunit nawala ng ilang pagkakataon manalo dahil sa habag sa labanan at kawalan ng kakayahan na magutos, si Liu Yu, ay dinakip kasama ang kanyang buong pamilya at pinugutan ng ulo ni Gang Sonzan sa palengke. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, na iiling-iling, at siya ay malayong kamag-anak ni Liu Bei, sa ngayon ay malamang patay na si Liu Yu. Pumasok sa kanyang isipan ang malagim na kamatayan nito, ang pagpugot ng ulo. Tumayo ang ating bida na tila napapaisip pa rin, matapos ay sinabi nito kay Okju. Aalis muna ako sandali, siguraduhin mo makakapagpahinga ka ng husto habang wala ako. Agad yumuko si Okju, sabay sabi, masusunod po. Humakbang ang ating bida, hinawi nito ang pinto, at muling sinabi sa kanyang isipan, maaaring mayroon pang pagkakataon. Naiwan ang nakayuko na si Okju, sa paglubog ng araw, makalipas ng 4 na oras. Sumapit ang gabi, sa county ng Xiangban, sa Donghai Commandery, sa Zhuzhou. Sa isang kubol habang magkakaharap ang tatlong magkakapatid, nakatutok si Liu Bei sa mapa habang kaharap nito ang dalawang niyang kapatid. Agad na tumawag ang kawal mula sa labas, at sinabi, General Liu may bisita po na dumating. Tila naman nagtaka si Liu Bei sa hindi inaasahan bisita. Sabay sinabi, bisita, wala naman akong inaasahan na darating. Agad hinawi ng ating bida ang pinto, at nakangiti na sinabi, kumusta, naging maayos ba kayo? Agad napasigaw ang tatlo, at sabay-sabay na sinabi, Master Huatwo. Nakangiti na sinabi ng ating bida, sana ay hindi ko kayo nag-ambala. Nagbigay galang ang tatlo, at sinabi, hindi naman. Inangat ng ating bida ang kanyang kanang kamay na may hawak na supot at sinabi, nagdala ako ng ilang magandang dahon ng tsaa. Agad sinabi ni Zhang Fei, ihahanda ko na agad ito. Agad kumilos ito upang itimpla, nang may hain na ang tsaa. Naupo ang ating bida na patuon ang kanyang mata sa mapa na nasa lamesa. At sinabi, makikibahagi akong nang may pasasalamat. Sinabi ni Liu Bei, ngunit ano ba ang dahilan at naparito ang attendant imperial sensorate? Sinabi ng ating bida, habang patuloy pa rin nakatutok ang kanyang mata sa mapa, dinutdat nito ang mapa sabay sinabi, hindi ba't mas mainam pigilan si Cao Hong, dito kaysa dito? Ang pakikipaglaban sa huling laban ng halos walang puso ay ang pinakamasamang tagapayo, agad napabuga ng tsaa ang isang kapatid ni Liu Bei, matapos ay muling sinabi ng ating bida, ang hukbong 350,000, hindi mo sila mapipigilan dito, mas mabuting magtambang sa likuran ng kalsada. O, baka naman plano mong umatake at umatras ng paulit-ulit para guluhin ang kanilang pormasyon. Subalit, nakakapanghina pa rin ang 350,000, tila ba nabigla si Liu Bei, bakas ang pagkagulat nito sabay sabi, Assistant Imperial Sensorate. Muling nagpatuloy ang ating bida sa kanyang sinasabi, itinaas nito ang kanyang hintuturo, matapos ay humalakhak ito, at sinabi, Nakov, baka dumating ang kalaban sa isang hanay nang hindi nahahati ang kanilang pormasyon gaya ng mga naririnig ko, haha. Tila ba napipikon na si Liu Bei, nang laki ang mata nito, at pasigaw nitong sinabi, ano bang sinasabi mo? Nagpatuloy sa pagsasalita ang ating bida, at sinabi, ang pagtagas ng kumpidensyal na impormasyon. Nagdikit ang kilay ni Liu Bei at inis na sinabi, bakit mo ba ginagawa ito? Bakit ka ba nagdudulot ng ganitong kahirapan? Alam mo naman, na ginagawa ko ito, dahil sa mga kautusan ni Gang Sonzan. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, oo, alam kong may utang na loob ka kay Gang Sonzan, subalit ang pangunahing problema ay ang kakulangan mo ng kapangyarihan, hindi ba? Napaupo si Liu Bei, sabay kuyom ng kanyang dalawang kamao na ipinatong niya sa dalawang lamesa, nanginginig na sinabi nito, ano ba ang magagawa ko? At kahit na tinatawag nila akong Chancellor ng Pingyuan, wala akong tunay na autoridad. Tinitigan ng ating bida ang nanglulumong si Liu Bei, at sinabi sa kanyang isipan, mukhang hindi pa dumating ang mensahero, at hanggang ngayon, mahigpit pa rin na nakagapos si Liu Bei, kay Gang Sonzan. Note, hindi pa taong 174, nang namatay si Dong Zhuo, at umalis sa Zhuzhou, habang patungo si Liu Bei,
ay maaari na siyang humiwalay kay Gongsun Zan, pagkatapos noong taon 175, humingi ng kanlungan si Lubo kay Liu Bei, na siya naman humantong sa kaguluhan. Muling sinabi ng ating bida, wala na tayong magagawa pa sa ngayon, naiintindihan ko na. Ngunit hindi ka naman habang buhay mananatili sa ilalim ni Gongsun Zan, di ba? At kung magbago man ang sitwasyon, kikilos ka pa rin ba gaya ng ginagawa mo ngayon? Napaangat ang mukha ni Liu Bei, napatingin ito sa ating bida, natigilan ito, na tila ba nag-isip. Maya-maya pa ay, sinabi nito, depende sa sitwasyon kung ano man ang magiging pagbabago. Kumunat ang noo ng ating bida napaisip ito, sabay sabi sa kanyang isipan, maingat niyang sinusubukan na panatili ang katapatan kay Gongsun Zan kahit papaano, ngunit hindi siya makapagdesisyon, kung dumating lang sana siya bago pa siya makabalik. Maya-maya ay agad pumasok ang isang kawal na tataranta nito na ginambala ang pag-uusap ng ating bida at ni Liu Bei, at pasigaw nitong sinabi, General Liu Bei. Si Inspector Liu, pumanaw na po si Inspector Liu Boyan. Tila kidlat na sumabog ito sa pandinig ni Liu Bei, nang laki ang mata nito sa pagkagulat. Agad nang lumo ito, at ang pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa kawalan, at sinabi sa kanyang isipan, ano, ang Inspector? Si Inspector Boyan ay pumanaw na, hindi, paano nangyari ito? Kahit na may alitan sila ng nakatatandang kapatid na si Beigo, hindi siya maaaring mamatay ng ganito. Bakit ganoon kataas ang reputasyon ng isang iginagalang na miyembro ng angka ng imperyo? Note, Beigo, si Gongsun Zan, nakaupo pa rin ang ating bida. Na tila ba alam na niya ang mangyayari, habang hawak ang tasa ng tsaa bumuga ito ng hangin. Sabay sabi, si Louis Boyan, ang inspektor ng Yuzhou. Dahil sa galit ng masasamang gawa ni Gongsun Zan, isang tao na may malalim na kabutihan at dignidad, bumuo siya ng isang hukbo, ngunit agad na bunyag ang kanyang plano, dahil sa pagtataksil ni Gongsun Ji, ipinakita niya ang mga katangian ng isang mabuting tao tulad ng paglihi sa kanyang landas upang maiwasan ang ani ng mga karaniwang tao sa taglagas. Ngunit sa bandang huli, siya ay nahuli ni Gongsun Zan, na nagsamantala sa pag-uugaling ito sa kanyang tagapayo. Kinukutya siya ni Gongsun Zan, at nanalangin sa langit, kung si Liu Yu, ang nakatakda na maging emperador, ang dapat ay hayaan mong umulan. Nanginginig na napatayo si Liu Bei, bakas ang pagtataka at ang panglulumo nito. Note, ang sentro ng administrasyon ng Yunzhou ay ang kasalukuyan Beijing, na pinagsasama ang Nobyembre at Disyembre. Ang karaniwan bilang ng mga araw ng pag-ulan ay 0 hanggang 1, ang posibilidad ng pag-ulan ay 1/61 o 1,639%, pinagmulan, NOAA, Pambansang Administrasyon sa Karagatan at ASMAPER. Matapos ay tumingin ng seryoso ang ating bida at patuloy na sinabi, subalit ng walang pamatak na ulan, pinugutan ito ng ulo, ni Gongsun Zan, at ang korte ng angka ng imperyo, na siyang tagapamahala, sa pamilihan. Samantala, sa Yangdo County, sa Langya Commandery, ng Zhushou, sa pamilya ng Zug, sa loob ng kanilang tahanan. Magkaharap na nakaupo ito at sinabi ng nakatatanda na si Zuge, hindi ba dapat na tayong lumikas? Ang mga puwersa ni Cao Cao ay nasa bakana ng ating hangganan. Sinabi naman ni Zhou Liang, sa tingin ko ay maaari pa tayong maghintay at tignan ito sa ngayon. Sinabi muli ng kanyang kapatid, mayroon ka bang iniisip? Inangat ng mas batang si Zhou Liang ang kanyang hawak na tasa, at sinabi, mukhang may pinaplanong kakaiba si Cao Cao. Muling sinabi ng kanyang kapatid, isang mahirap na labanan, ano ba ang ibig mong sabihin? Sumagot ang nakababata nitong kapatid at sinabi, pinakilos niya ang kanyang hukbo, pagkatapos ng pag-aani at pagtatanim ng mga puno. Napatingin ang nakatatanda at sinabi, nakikita ko ang punto mo, at mas madaling mang-alap ng mga sundalo kapag hindi panahon ng agrikultura, ngunit ganoon si Dong Zhuo. Sinabi ng nakababata, at bukod pa rito, kung titignan ang kanilang pagsulong, tila ang sentro ng administrasyon ng Zhushou lamang ang kanilang tina-target, tila wala silang ibang interes kundi si Dong Zhuo. Habang ang nasa isipan nila ang mapa ng dadaanan, muling sinabi nito, bueno. Nabalitaan kung dumiretso sila sa Donghai, sa pamamagitan ng estado ng Pei sa Yizhao. Note, Tan County, Donghai Commandery hanggang 212, pagkatapos Donghai Estado 212,
Donghai Commandery sa 220, Donghai Estado 232, at Donghai Commandery noong 265. Sinabi ni Zhuge Liang, may mga bulong-bulungan na sa mahigit 300,000 na sundalo, at 50,000 ang responsable sa paglalaan ng mga supply, at mukha naman wala silang planong manloob sa mga lohikal na lugar. Darating siya upang ipaghiganti ang kanyang ama, subalit ang kanyang ikinikilos ay tila isang aklat aralin pa rin. Malinaw ang dahilan ng pag-atake, hindi niya tinatakot ang mga magsasaka tuwing abalang panahon, at dahil may sapat na probisyon, hindi man lang siya nandarambong. Napayuko ang kanyang kapatid at natigilan ito. Bukod pa dito, inatake ni Dong Zhuo si Panginoon Huatuo. Kaya naman ang sentimiento ng publiko ay nabalinglaban sa kanya. Kaya walang sino man ang may dahilan upang huminto si Cao Cao, at kung hindi, baka maharap pa sila sa kritisismo dahil sa pagtatangkang pigilan si Cao Cao. Habang nasa isipan nila ang seryoso na katindig na tila ba nag-aapoy na si Cao Cao. Sinabi ng nakakatandang Zhuge, kung gayon ay dapat tayong mag-alala tungkol sa ibang bagay. Agad na tumugon si Zhuge Liang at sinabi, tama ka dyan. Ang dapat ay mag-alala tayo, sa maaaring gawin ni Dong Zhuo. Samantala, makikita ang bandila sa kampo ni Dong Zhuo, sa county ng Tan Commandery ng Donghai, kung saan napapalibutan ng kanyang mga hukbo ang paligid ng kanyang kampo. Tumayo si Dong Zhuo, sa kanyang kinauupuan, inilapat nito ang kanyang mga palad sa mapa, tumilim ang mata nito, at nagtangis ang mga bagang, at sinabi, wala pa ba ang mga reinforcements? Inihanda ni Dong Zhuo, gobernador ng Zhushou, ang mga depensa sa Tan County. Kinukuha ang mga butil ng palay sa mga magsasaka sa kanluran ng Tan County. Maya-maya pa ay dumating ang isang kawal na humahangos at pasigaw nitong sinabi, agarang ulat, nakarating na po ang mga hukbo ni Cao Cao sa county ng Cheng, nabigla si Tao Chen, at sinabi, ano, agad-agad. Note, ang distansya mula sa Cheng County hanggang Tan County ay humigit kumulang 72 na kilometro. Pumasok sa isipan ni Tao Chen, ang mapa ng madadaanan, sabay sabi sa kanyang isipan, ibig bang sabihin nito ay nalusutan na nila ang Qi County. Kung gayon ay, nakapaglakbay agad sila ng 120 kilometers nang wala pang 2 araw. Note, ang distansya mula sa Qi County hanggang sa Tan County ay humigit kumulang 48 kilometro. Nagtangis ang bagang ni Tao Chen, sabay sabi sa kanyang isipan. Sa ganito kabilis makakarating sila sa Tan County at sa loob ng 4 na araw ang pinakamatagal. Lintik, ang magaspang na apo ng isang yunuko na yun. Mula sa malalim na pag-iisip, muli ay may sumigaw na kawal mula sa labas ng kubol. Panginoon, may mga karagdagang sundalo, dumating na po ang mga karagdagang sundalo, agad na bigla si Tao Chen, natigilan ito. Matapos ay nagmadali humakbang si Tao Chen, agad nitong hinawi ang pinto, at sinabi, sa wakas nandito na rin sila, dali lumapit kayo. Nang makita ang 3 magkakapatid ay ngumisi ito at pasigaw nitong sinabi, haha, maligayang pagdating, natutuwa akong nandito na kayo. Agad naman nagtataka at natitigilan ang 3 magkakapatid, matapos ay tumingin ng seryoso. Dumating ang 3 magkakapatid na sina Liu Bei, upang tulungan si Dong Zhuo, sa utos ni Gong Sanzan. Lumapit si Dong Zhuo, at agad hinawakan ang kamay ni Liu Bei, sabay sabi, siguro ay pagod na kayo sa inyong paglalakbay, ilan hukbo ang dinala ninyo? Agad na tumugon si Liu Bei, at sinabi, mahigit 70,000 lamang, sinabi ni Tao Chen, napakaraming yan. Hahaha, madali na nating mapipigilan si Cao Cao, ngayon. Tila natigilan naman si Liu Bei, muling sinabi ni Tao Chen, kung ganoon ay bibigyan kita ng 30,000 na aking mga sariling kawal, General Liu Bei. Tila naman nagtaka ang 2 kapatid ni Liu Bei. Humalakhak na sinabi ni Tao Chen, umaasa ako na pamumunuan mo ang nangungunang hukbo laban kay Cao Cao na may kabuuan na 100,000 na sundalo, hahaha. Agad na inis si Zhang Fei, tila ba susugurin nito si Tao Chen, aba? Ang lintik na ito teka, ano ba sinasa? Naputol ang sasabihin sana nito, nang pigilan siya ng isa niyang kapatid sa balikat sabay sabi, kumalma ka nga at maghintay. Agad sinabi ni Liu Bei, kay Tao Chen, mabuti pa ay ipapaliwanag ko muna ito ng detalyado. Sinabi ni Tao Chen,
Nakarating na ang mga puwersa ni Cao Cao sa county ng Cheng na 180 liang layo, at kailangan natin basagin ang kanilang momentum bago pa sila makarating sa Tan County, at sa tingin ko ay angkop ang Xiangban County para sa depensa. Nagdikit ang ngipin ni Zhang Fei, sabay talam ng mata, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, kalokohan. Ang ilog ng Yi ay dumadaloy sa silangan ng Tan County, at nais mo pa kami pumunta hanggang sa Xiangban para lang maipagtanggol ka, ang kapal mo rin. Note, ang distansya mula sa Tan County hanggang Xiangban County ay higit kumulang 26 na kilometro. Isang sanga ng ilog Luo, malapit sa Tan, ang makikipot na bahagi ay may lapad na humigit kumulang 50 metro, kaya madaling tawirin. Gayunpaman, ang pagtawid mismo ay isang mapanganib na operasyon, kaya ang pagtatanggol sa tabi ng ilog ay mas kapaki-pakinabang. Sinabi ni Liu Bei kay Tao Chen, naiintindihan ko, tila nabigla naman ang dalawang niyang kapatid sa isinagot nito. Matapos ay agad tinalikuran ni Liu Bei, si Tao Chen, sabay sabi, pakibigyan kami ng sapat na mga probisyon. Nakangisi na sinabi ni Tao Chen, syempre gagawin ko ito kaagad. Sumunod ang dalawang kapatid ni Liu Bei sa kanya, at mahinang sinabi ni Zhang Fei, sa halos 400,000 na sundalo, ano ba ang magagawa natin sa 100,000 na hukbo, hindi ba't ito ay magdadala sa atin ng kamatayan? Nagpatuloy sa paghakbang si Liu Bei, matapos ay sumampa ito sa kanyang kabayo, at sinabi, alam ko. Malayo pa ang ating lalakbayin, kaya bilisan na natin. Napasigaw si Zhang Fei, sabay sabi, Kuya ano ka ba? Bahagyang lumingon si Liu Bei, at galit na sinabi, Guan Yucheng, Zhang Fei, hindi niyo ba narinig ang utos ko? Pumunta tayo upang tumulong sa Zhushou sa pangkalahatang utos ni Gongsun Washang. Tutuperan natin ang mga utos na yon, nang may lubos na katapatan. Nagdikit ang mga ngipin ni Zhang Fei, sa inis, matapos ay napilitan ito sumunod sa kanilang kuya, sabay sinabi, mabuti pa ay sumunod na tayo sa mga utos. Mula sa kubol, lumabas naman si Tao Chen, lihim na nagdiwang ito sabay ngumisi, sa matiim nitong balak. Habang sakay ng kani-kanilang kabayo ang tatlong magkakapatid, sinabi ni Liu Bei, ngayon ay pupunta tayo sa county ng Xiangban. Hindi kumibo ang dalawa na kasimangot ang mga ito, lumipas ng 6 na oras. Sa Lanlin County, sa Donghai Commandery ng Zhushou, sa kampo ni Cao Cao. Yumuko si Cheng Gang at ngumiti, at sinabi, salamat po, Panginoon, nakarating kami sa Lanling nang walang sinuman ang nasawi. Ngumiti rin si Cao Cao, at sinabi, hindi lang ang Lanling, wala pa tayong nasangkot ng kahit isang labanan simula nang umalis tayo. Matapos ay humalukip-kip ito at bahagyang iniba ang direksyon ng kanyang paningin, sabay sinabi ng ating bida na nasa kanyang tabi, nakalimutan niyo na ba, kung paano mumuntik baligtarin ang mga bagay-bagay, noong sinusubukan kang pukawing mahistrado ng county sa Qi County. Agad na sinabi ni Cao Cao, nang hindi ito tumingin sa ating bida, ano naman, sa tingin mo ba ay mabibigo ako sa pang-aasar ng isang simpleng mahistrado ng county? Matapos ay bahagyang napangiti ang ating bida, napatingin ito sa dalawang tagapayo, at sinabi sa kanyang isipan, sabi nila kulang daw kami sa mga manggagamot ng mga hukbo, kaya sumama na lang ako, mas mabuti na siguro yun, kaysa maghintay ng hindi ako mapakali. At hindi man lang naipakita ang kabaliwan ni Cao Hong. Matapos ay tumingin si Cao Cao, at bahagyang ngumiti, sabay sabi, pinaplano mo ring bang sumunod kahit isang araw ka nang naantala? Tumingin ang ating bida kay Cao Cao, at sinabi, naisipan ko talagang sumama, ngunit kakaiba, halos walang pasyente sa county ng Lanling. Napatingin si Cao Cao sa pasyente na ginagamot ni Wu, Sarah, at Biena, at sinabi, gumagamot ng mga ordinaryong na pasyente, kahit walang sugatan, talagang kakaiba ka talaga. Masayang sinabi ng ating bida, mukhang masaya rin ang aking mga disipulo, na nakakapaggamot din sila ng mga ordinaryong mga pasyente. Sinabi ni Cao Cao, mukhang ang asawa mo ang pinaka-excited sa lahat. Napatingin ito kay Xian, na abala sa paggagamot, at pagbibigay ng serbisyo ng medikal sa Cheng County. Sinabi ng ating bida, hindi ko mapigilan, malaman na ito ang una nilang totoong practice sa loob ng halos 1 taon, at ayoko sana silang isama dahil napakadelikado, subalit ako ang mananagot sa kanila sa panganib. Habang seryosong nag-usap si Cao Cao, at ang ating bida,
napatingin si Cheng Gang sa ating bida at sinabi sa kanyang isipan, natural lamang na sumunod ka sa sentimiento ng publiko kapag nagdala ng mga hukbo, ngunit alam kong gagamutin mo ang mga ito imbes na makipaglabanan ka. Bukod pa dito, si Huatwo ang gagamot sa mga tao ng Zushu, kahit inaatake siya ni Dong Zhuo. At ito ang bigkis upang maging salaysay, matapos ay lihim ngumisi ito na tila ba may itim na balak, at muling sinabi sa kanyang isipan, at ang magiging dahilan kung bakit wala pang naganap na labanan sa ngayon ay dahil kakalat na ang mga bali-balitang, ginagamot ni Huatwo ang mga namumuno, at maging ang mga Panginoon ay magpapakita ng kabutihan dahil inaalala nila si Huatwo. Mabuti kung gayon, at ito ay gagawa ng tubig sa aking bibig. Gulat at takot na napatingin si Wenro, at kabadong sinabi, Master Chen, bakit medyo nakakatakot ang itsura ng mukha mo? Hindi kumilos ang ating bida, habang hawak ang tasa ng tsaa na kanyang iinumin, bumuga ito ng hangin sabay sinabi, si Liu Yu, ang inspektor ng Yuzhou, ay nagalit sa mga masasamang gawain ni Gong Sunzan, nagtayo siya ng hukbo, ngunit ang kanyang mga plano ay nalantad dahil sa pagkakanulo ni Gong Sunji. Nagpakita siya ng kabaitan na pag-uugali, tulad ng paglihis sa kanyang marcha upang maiwasan magambala ang karaniwan pag-aani ng mga karaniwang tao. Ngunit sa bandang huli ay nahuli ang kanyang mga diskarte ni Gong Sunzan, na sinamantala naman ito ni Gong Sunzan, kinutya siya na magdasal sa langit, at kung si Liu Yu ay nakatakdang maging emperador ay hayaan itong umulan, gayunpaman, kung walang bumaksak na ulan, ay pinugutan ni Gong Sunzan, ang imperial na angka ng hukom na tagapamahala sa pamilihan. Nabigla si Liu Bei, napatiim ito, matapos ay tumingin sa kanyang eunuko, sabay sabi, totoo ba ang sinasabi ng assistant sensore? Tila ba kabado na sumagot ang kanyang eunuko, yumuko ito at sinabi, opo, yun na nga po. Tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nalaman, matapos ay mahina nitong nasambit, si General Gongsun, ay ang nakakatanda. Tumayo ang ating bida, at sinabi, masyado ko nang naubos ang oras mo, uminom ka na ng tsaa, at aalis na ako. Lumingon si Liu Bei sa ating bida, matapos ay bahagya itong yumuko, at sinabi, mayroon ka pa bang nais sabihin sa akin? Sinabi ng ating bida, kung may nais kang marinig sa kahit anuman paraan, sige. Galit na sumigaw si Liu Bei, at pasigaw nitong sinabi sa ating bida, alam mo na ang lahat ng ito, ngunit nagtatanga-tangahan ka pa rin. Marahil ay may ninanais kang makuha mula sa akin. Hindi pinansin ng ating bida ang patutsyada ni Liu Bei, bagkus ay ibinaba ng ating bida ang tasa ng tsaa na walang laman sa lamesa, at sinabi, mayroon akong isang kahilingan, at isa rin itong bagay na ikaw lang ang makakagawa. Ngunit kung ipipilit ko sa'yo, hindi naman siguro kusang loob mo yun, di ba? Napatingin ang dalawang kapatid ni Liu Bei, na kanina pa nakikinig. Muling sinabi ng ating bida, dahil, paano ako magiging iba kay Gong Sunzan, na gagamit sa'yo? Nagdikit ang ngipin ni Liu Bei, napatiim ito, maya-maya pa ay sinabi muli ng ating bida kay Liu Bei, iisa lamang ang nais ko. Matapos ay bahagyang ngumiti ang ating bida at muling sinabi, sana, kahit isang kamatayan ay mabawasan. Matapos ay humakbang ito palabas ng kubol, at sinabi kung gayon, aalis na ako, hanggang sa muli. Hinawi ng ating bida ang pintuan ng kubol nang bigla siya tawagin ni Liu Bei, sabay sabi, Assistant Imperial Sensore. Huminto ang ating bida sa paghakbang, sinabi ni Liu Bei, kailangan nating pigilan ang mga hukbo ni Cao Cao, sa utos ng gobernador ng Zushu, at iyan ang utos na iniata sa amin, at kahit na sigurado akong matatalo kayo sa laban na ito, natigilan ang ating bida. Muling sinabi ni Liu Bei, may mga pagkakataon talaga na kailangan lumaban ng isang tao, kahit alam niyang matatalo siya. Bahagyang ngumiti ang ating bida kasabay ng kanyang paglingon kay Liu Bei, sabay sabi, hindi ka nagkakamali, gayunpaman, handa ka bang isakripisyo ang buhay ng iyong mga nasasakupan para sa iyong paniniwala, gawin mo ang nais mo. Napatiim si Liu Bei, natigilan ito, nagpatuloy sa paghakbang ang ating bida, kumuyam ang dalawang kamao nito at muling sinabi, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, aalis na ako. Nang makaalis ang ating bida, napahawak si Liu Bei sa lamesa, napayuko ito, agad siyang nilapitan ng dalawa niyang kapatid, sabay sabi, ni Guanyu, kuya, natitigilan naman si Zhang Fei. Sinabi ni Liu Bei,
ilabas ang mga rasyon at pakainin ng maayos ang mga kawal. Napapikit naman si Guan Yu. Matigas na sinabi ni Liu Bei, kailangan kong gawin ang dapat kong gawin, kinagabihan. Sa Tan County, sa Donghai Commandery, sa Zhuo. Sa kampo ng mga sundalo ni Dong Zhuo, sa loob ng kubol. Yumuko ang isang kawal, at sinabi, pag-uulat po, naghahanda po ang mga hukbo ni General Liu, ang mga depensa sa county ng Xiangban. Tumingin si Tao Chen, at sinabi, ganoon ba? Matapos ay humalukip-kip ito inilagay ang daliri sa ilalim ng chin, kumunat ang noo nito, at sinabi sa kanyang isipan, kahit hindi sila mapigilan ni Xuan, dapat man lang niyang pabagalin si Cao Cao, binigyan ko siya ng ilang hukbo, para hindi siya makapagreklamo. Muling nagsalita ang kawal na nasa harap ni Tao Chen, at sinabi, at saka iniuulat ko rin po na ginagamot ni Huatuo, ang mga karaniwan tao. Agad nagulat si Tao Chen, sabay sabi, ano, si Huatuo? Nagdikit ang ngipin nito sa inis, sabay sinabi sa kanyang isipan, ang dapat ay pumunta siya para tulungan si Cao Cao, isa siyang tinik sa daraanan ko hanggang sa huli. Muling sinabi ng nakayukong kawal, subalit si Huatuo po ay kumikilos, kasama po ang mga hukbo ni Cao Cao, ang kanya pong asawa at ang mga disipulo ay gumagamot ng mga pasyente sa Cheng County, iyon po ang sabi-sabi. Agad nagulat si Tao Chen. Matapos ay ngumisi ito ng mapang-asar, at sinabi, ang sabi nila, ang mag-asawa ay may iisang layunin, at tila pareho ang kanilang pagmamalasakit sa mga karaniwan tao, at isipin na ang kanilang kahandaang sumugal sa panganib ay pareho rin. Humalukip-kip ito at tumingin sa kawal, at sinabi, bibigyan kita ng 200 na sundalo kaya ang nais ko ay dalhin mo dito ang asawa ni Huatuo. Agad nagulat ang nakayukong kawal, muling ngumisi si Tao Chen, sa maitim nitong binabalak, at muling sinabi, sa larangan ng digmaan ay laging puno ng panganib. At hindi natin pwedeng iwanan ang isang babae sa ganoong lugar, di ba? Habang sisiyan ng mga oras na yun ay nagpapainom ng gamot sa isang pasyente. Makalipas ng sumunod na araw, sa labas ng bayan ng Xiangban County, sa Donghai Commandery, sa Zhuo. Kasalukuyan nasa labas si Cao Cao, si Chen Gong, at ang ating bida. Sinabi ni Cao Cao, sa ating bida, saan ka ba nagtungo kahapon? Bumuga ito ng hangin na sinabi ng ating bida, nakipagkita ako sa isang kaibigan na hindi makapagdesisyon. Sinabi ni Cao Cao, siya nga pala, mukhang ang mga depensa ng lungsod, mukha yatang binabantayan nito ni General. Napatingin ang ating bida, natigilan ito. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, hindi ko maaaring maliitin ang kakayahan ni Guan Yu at Zhang Fei, kahit pa 10,000 ang mamamatay, subalit wala na ito sa mga kamay ko. Agad tumalikod ang ating bida, at sinabi, tatayo na lang ako sa likuran mo. Muling sinabi ni Cao Cao, kailan mo sinabi na darating ang iyong asawa at mga disipulo sa Lanling? Medyo nag-aalala ako, kasi hindi naman tayo magkasama. Lumingon ang ating bida at sinabi, plano kong manatili sila sa Lanling hanggang sa makuha natin ang Xiangban, at nais ko silang ilayo hanggat maaari sa larangan ng digmaan. Natigilan si Cao Cao sa sinabi ng ating bida, humakbang ang ating bida, at sinabi, at sana ay walang maging problema. Matapos ay nagpatuloy itong humakbang, habang nakatinaw si Cao Cao, sa palayo na ating bida, sinabi nito kay Chen Gong, bakit ba lagi niyang pinipilit na pasanin ang lahat ng mag-isa? Matapos ay sinabi nito sa kanyang tagapayo, Master Chen, kumusta na ang mga paghahanda? Yumuko si Chen Gong, at sinabi, kinokolekta ko pa po ang mga ulat, mula sa ating mga espiya. Natukoy na po namin ang kanilang aktwal na santadahan lakas ay mas mababa sa 60,000. Gayunpaman, matibay ang mga depensa ng lungsod at marami ang kanilang mga probisyon, at kung nakikipaglaban tayo sa isang malawakan labanan, magdurusa tayong ng mga casualty. Natigilan si Cao Cao, matapos ay sinabi, kaya pala parang pinuntahan mo si Liu Xuan para hikayatin, ngunit bakit parang nabigo ka yata? Habang patuloy sa paglalakad ang ating bida, sinabi ni Cao Cao, tunay ngang napakahirap pakisamahan si Guan Yu Chang at Zhang Yid. Note, madalas na nakikipaglaban si Cao Cao kina Liu Bei at Gong Sonzan, at katuwang nito si Yuan Shao. Muling sinabi ni Cao Cao, kung lalaban tayo ng ganito magiging masyadong mahina tayo upang salakayin si Dong Zhuo. Yumuko si Chen Gong, at sinabi,
Ano po ang plano niyong gawin? Tumingin si Cao Cao sa malayo, ikinuyom ang kanyang kamao, na tila ba nagpayanig, at seryosong sinabi, bukas, aatakihin natin si Liu Xuan.